Maaga pa mainit na ang ulo niya simula pa kahapon, hindi man lang sinabi na hindi papasok si Bungangera, and no one tells him, he's been waiting for her to come. Isang araw lang na walang maingay sa kwarto niya. But it's like a decade already, he's been missing the annoying voice of that woman. What I am thinking, napatampal na lang siya sa sarili niyang noo. He can't understand, nagiging iritable ang sarili niya, hindi lang niya narinig ang dalaga. Panay ang abang niya sa pintuan na pumasok at bumati ito sa kanya pagpasok nito. Pinanabakan niyang marinig ang boses nito. Kung noon naiirita siya sa kaingayan nito pero ngayon gustong-gusto niya itong marinig, iba na talaga iniisip niya, baliw na yata siyang bulag, panay mura niya sa sarili. Maaga siyang bumangon at naligo, sabi ng relo niya it was 6 a.m. Tamang-tama 7 a.m. darating na ang dalaga anytime now. He's smiling like an idiot. The last time he remember he is so furious and angry with her, dahil naiirita siya sa maingay nitong bunganga. But now naiirita siya pag wala ito, at wala siyang marinig na kaingayan nito. Kahit anong pagpigil nito na sundin siya wag mag-ingay, talagang hindi nito mapigilan, wala itong pakialam magalit man siya. And he's been curious about her face, why his brother has been fascinated, and balak ligawan ito pati ang kaibigan niyang babaero na saksakan naman ng kakuriputan. That's he really wanted to see, he can't stand now, na hanggang kailan hindi siya makakita, kung kailangan kulitin na niya ang ina, para bilhin lahat ng mata ipabili na niya, para mapalitan na yung mata niya at makakita na siya. He can't wait to see that day na maliwanag na ang paningin niya. He's hoping na sana one of these days, ay may balita na at may mata nang nabili, para ipalit dito sa mata niyang bulag, gustong-gusto na niya makakita at masilayan ang mukha ni Bungangera. He heard some knock on his door, he's waiting for that someone to enter, pag si Bungangera kasi kakatok lang ito, at dederecho ng pasok agad. In a minute wala pa rin kaya inantay pa niya kung sino ang kumakatok sa pintuan niya. 3 knocks again and no one enter. Kaya napilitan siyang lumapit sa pintuan niya. At pagbuksan kung sino man ang kumakatok na ito. Knock knock, sabay katok. He didn't answer again, balak na niyang buksan ang pintuan nang magbukas ito. Asan ba yon si Senyorito at walang sumasagot. Babulong-bulong nito sa pintuan. Narinig niya ang pinagsasabi nito, di pa rin siya umimik sa likod ng pintuan. Knock knock, ulit pa nito. Bigla niyang sigaw na nagpagulat dito. Ay batuto mong mahaba kasing laki ng kabayo. Halos humiyaw na ito sa gulat. What's with that knock-knock na yan sa pintuan ko? Inis niyang OC sa dito. Hi Senyorito, you're so OA. Of course sasagot ka, who's there? Ang slow mo lang talaga, di ka marunong mag-joke. Balik nito sa kanya. Okay fine, suko niya dito, who's there? Ayan sinagot ko na. Nobel, napipilitin ka eh. Nobel who? Iritang sagot niya ulit. Nobel, that's why I knock. Sabay tawa nito. Silly woman. Napapailing na lang siya sa kalokohan nito, saan naman kaya napulot nito. Senyorito naman di ka natawa. Nagpaturo pa ako niyan sa ngongo na kapitbahay namin, asar nitong sabi sa kanya. May isa pa Senyorito, give me colors that start with letter M. Maroon, sagot niya. Ano pa Senyorito? No more. Sabay iling niyang sagot. Meron pa di mo alam. Kumbansi nito sa kanya. And what is that other color? Mink. Kaya pati siya napatawa na din ng malakas. Di ba Senyorito may iba pang kulay turo kaya yan ni ngongo sakin kanina. Hagikhak ng hagikhak pa rin ito sa harapan niya. She's so funny, ang sarap ng tawa nito pakinggan, na wala na naman ang pagkairita niya dito, na hindi man lang nagpaalam na hindi pala papasok ito kahapon. Ay wow, tumawa si Senyorito. Ay, pumupugi ka pala pag tumatawa ka. Biro nito. Parang uminit bigla ang magkabilang tainga niya sa sinabi nito. Hala Senyorito, bakit namumula? Yang tainga mo? Inosente nitong tanong sa kanya. Don't mind it. Bigla siyang tumalikod dito, mapapahiya pa siya sa itsura niya, kinilig siya sa sinabi nito sa kanya, mahina niyang pagmumura sa sarili, sa edad niyang ito may ganun pa siyang nararamdaman. Wow! Kinilig si Senyorito. Ang pogi niyo naman kasi talaga pag tumatawa kayo. Hagikhak nito ulit. Yeah, this is all new to him. His ex has never joked at him. She's always been serious. And hindi man lang pwede mabiro,
Lagi itong galit pag nakakita ng taong hindi nito magustuhan sa paningin nito. But this woman, she's been so funny, napapatawa siya in any ways, there's no dull moments and he can feel masaya siya habang ito ang kausap niya, and he can't hide his face, napapatawa talaga siya nito. And he remembered to ask her why she don't tell him, that yesterday it's her rest day and what did she do? How did you spend your day yesterday? Tanong niya dito. Kahapon, senyorito. Nako, nenas ako kasi ang daming pumunta na lalaki sa bahay tapos iba-iba pang lahi ang mga iyon, manliligaw daw ang mga iyon mukha naman magjapeki. Tapos may German unano pa, pero nung hahabulin ko sila ng bolo ang bilis nilang tumakbo pati yung unano, parang kabayo sa bilis kumaripas ng takbo. Tumatawang kwento nito. Nakatiimbagang niyang sabi sa sarili, habang nakikinig sa kwento nito, na maraming manliligaw ito kahapon na pumunta. Tapos senyorito, iba-ibang lengguwahe pa nga ang sinabi nila. May Cebuano pang ang kano na G-fake. What you mean foreigner na G-fake? Kasi senyorito mga peke po sila, hindi totoo na mga foreigner, kaya for anger G-fake sila. Gets mo na ba ang slow mo lang talaga? Napasok pa ito sa kanya. Why is that happen? Kasi po senyorito ang deloko-loka kung sistera ka naglagay po ng karatula sa bahay namin, na wanted foreigner boyfriend, kaya ayon yung mga nag-apply puro peke naman. Why she have to do that? Muli niyang tanong. Kasi gusto nila ako magka-boyfriend ng foreigner. Bali walang saad nito. Do you like a foreigner boyfriend? Yuzise niya dito. Of course, ang gagwapo kaya ng mga kanu. Tapos may blue eyes pa nga ako na manliligaw kahapon. Umiinit ang panga niya sa mga sinasabi nito, parang gusto niyang sapakin ang mga manliligaw nito kahapon. Blue eyes nga senyorito ang mata, kasi nga po ang salamin kinulayan ng kulay blue, at ginawang design na mata para blue eyes, hagik-hak pa nito, pero ayaw ko sa kanila wala silang pandesal kaya, gusto ko may pandesal para makapagkape lagi, kinikilig ako senyorito ha, sabay tili nito. Lucia, lower your voice, baka may makarinig sa'yo sabihin ginawan kita ng masama. Pagtigil niya dito. Bakit may gagawin ka ba senyorito na masama sakin? No, why you said that? Wala naman pala kaya titili ako kasi kinikilig ako. Sabay tili nito. Kaagad niyang inabot at biglang tinakpan ang bunganga nito ng isang palad niya, at ang isa ay nakahawak sa bewang nito. Quiet you woman. Saway niya dito habang nakatikip pa rin ang kamay sa bibig nito. Pilit itong nagsasalita pero hindi niya pinansin, baka pag tinanggal niya magtitili naman ito ng malakas. Quiet, you silly woman. Hahalika na kita pag di ka pa tumigil. Napataas na ang boses niya, kaya bigla itong nanahimik. At tinanggal ang kamay niyang nakatikip sa bibig nito. Oy ha, inosenti pa kaya ang lips ko senyorito, sabay takip niya dito sa bibig niya sa bigla niyang nasabi. Sabay bawi din niyang sabi. But I like it senyorito. I like it, sabay tili niya. Di pa rin niya binitawan ang bewang nito, inalis lang niya ang isang palad sa bibig nito. Ang lambot ng mga bibig nito sa palad niya, kaya napatili naman ito ng malakas. Uminit ang pakiramdam niya at may biglang tumayo siyang naramdaman, mura niya na ikinagulat pa nito. Kaya bigla niya itong binitiwan sa bewang. Senyorito, wag po maawa kayo, wag po. Pagmamakaawa nito. Hey why? I didn't do anything. Maang niyang sagot dito. It's a joke senyorito, I got you. So slow talaga senyorito. Teka nga lang senyorito, kanina pa tayo nag-uusap bakit ba kasi nagagalit ka sa mga katulong kahapon? O season ito. I'm looking for you yesterday, but no one tells me you're on your rest day. Pag-iiba niya dito. Iba na ang pakiramdam niya lalo na yung sa bandang binti niya. Ay wow na mismo ako no, sabay sundot nito sa tagiliran niya na mukhang masaya, did he miss her? I don't know. Sabay kamot niya sa ulo niya. Teleng-tili talaga siya pagkalabas ng kwarto ng binata, gusto na niyang sumigaw, masaya siya talaga ng sobra pagkaharap niya ang among alien niya, pero ngayon hindi na ermitan yung alien, kasi nag-ahit na ito at sobrang pogi na, habang tinitigan niya ito lalo lang siyang humahanga dito, hindi na yata pagka-crush lang ang nararamdaman niya, may gusto na siya dito. Napaismid siya sa sarili niya, alam naman niya hindi siya magugustuhan nito.
Sino naman magkakagusto sa kanya? Ang layo ng agwat nila, langit ito at di hamak na lupa siya. Kaya tigilan na niya ang kabaliwan niyang pagkagusto sa binata, masasaktan lang siya pag nakakita na ito. Hindi na siya mapapansin nito, walang-wala siya doon sa ex nito, sobrang ganda nun samantalang siya napakasimple lang niya. Lagi pang sinasabi ng bruhitang loko-loko niyang kapatid na hindi siya maganda, pero okay lang, crush pa lang naman, hanggang doon na lang. Ang lalim ng iniisip niya, kaya di niya napansin na may nakasalubong pala siya, at nabunggo siya nito na ikinatumba niya. You witch! Hysterical nitong Saad sa kanya na dinuro pa siya, bulag ka ba? Ikaw na nga itong nakabunggo sakin, ikaw pa ang nagalit. At hindi ako, bulag baka ikaw. Balik, sigaw niya dito. You slut! Na tumaas ang kamay nitong sasampalin siya. Sige, subukan mo akong sampelan, at manghihiram ka talaga ng mukha sa aso. Pagbabante niya dito, hindi siya papatalo, kahit na mayaman pa ito. Wala itong karapatan na saktan siya. Hindi sila pinalaki ng mga magulang nila, para saktan lang ng ibang tao, kahit ex pa ito ng amo niya. How dare you? Nang gagalaiting Saad nito sa kanya. Ang lakas ng loob mong sumagot sakin, sinong pinagmamalaki mo ha? You're a maid, look at yourself. Na tiningnan siya mula ulo at paa. You're just a gold digger, na gustong makasilaw ng mayaman. Do you think na magugustuhan ka ng fiancé ko? And put this on your mind, oras na makakita si Randall palalayasin ka na dito, pang mamaliit nito sa kanya na dinuduro pa talaga siya. Tama siya, sino nga ba naman ako para magustuhan ni Senyorita Randall? At bakit ikaw sa tingin mo babalikan ka pa ni Senyorito? Di ba nga? Pinalayas ka pa nung pumunta ka dito, tapang-tapangan niyang sagot dito, na itinaas pa niya ang mga kamay, at tinupi sa dibdib niyang liyad na liyad. Walang-wala talaga siya sa babaeng ito, kahit sa dibdib palang talo na siya, halos lumuwa na ang sa harapan nito, samantalang ang sa kanya kalahati lang yata nito. Ano naman kung maliit, at least may dibdib kesa naman sa magkaparehong likod, kahit papano may umbok ang kanya 34BD nito. Napapaismid siya sa galit nitong mukha, kung pwede lang makapanakit ang talam ng titig nito, kanina pa siya bumulagta. Get out my way, witch! Sabay hawi nitong patulak sa kanya. Naikina-out balance niya at muntik na siyang matamba. And don't you ever come inside. Pagbabanta nito. Ginaya pa niya ang sinabi nito, habang tumitirik ang mga mata niya paarap dito, don't you ever come inside. Kaya lalo itong nanggagalaiti sa galit sa ginawa niya. Nagmamarcha itong tumungo sa kwarto ng amo niya. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob, at nakasunod pa rin siya dito. Bigla itong huminto at nabunggo pa siya sa likod nito. I hate you, I told you not to come inside, you don't understand. Pulang-pula na ito sa galit. Bakit ikaw ba amo ko para sundin ko? Ismad niyang sagot dito. Nakarinig sila ng galit na boses, at yun ang nagpatigil sa bangayan nilang dalawa. And what do you think you're doing here in my room? Did I told you last time, I don't want to hear from you anymore, it's over already. Galit nitong Saad. Love, please let's talk, we can settle these things up between us. We can continue our wedding if you want. Mahinang boses nitong sabi. Akala mo naman santa kung makapagsalita sa harap ng amo niya, ginagaya pa niya ang sinasabi nito, kaya binalingan siya nito at sinigawan. You witch, get out here. Sabay turo palabas ng pintuan. Hindi niya ito pinansin, inismiran niya lang ito kaya lalong nanggagalaiti. Randall, palayasin mo tong katulong mo na ito. Walang modo ang lakas ng loob, galit nitong sabi. Why would I do that? Supposedly you're the one to get out on my room now. Singhal na nito. Okay fine, let her, but we need to talk, love. I won't go unless you talk to me. Na pinalumanay pa nito ang boses. No need to talk, Sandra, the last time I remember you're the one told me, that don't ever talk to you anymore, so why you're here now? Pang-uuyam nitong tanong sa babae. Nakikinig lamang siya sa usapan ng dalawa, ayaw na niyang makisabat baka mamaya pati siya palayasin ng amo niyang masungit, buti na nga lang at hindi na ito masyado nagsusumigaw sa kanya, naging kalmado na ito simula nang may usapan silang dalawa, at ngumingiti na rin kahit paminsan lang. Why don't you listen to me? I break up with him already,
because I realized that it was you I want. Please love, pagmamakaawa nito. Stop this Sandra, I don't want to listen at you anymore. And otherwise my girlfriend Lucia is here listening, I don't want to hurt her. Bigla nitong sabi na nagpatanga sa kanya. Bigla siyang nasamid sa laway na lulunukin niya sana sa sinabi nito, kaya napaubo pa siya. Baby, are you okay? Biglang lambing na sabi nito sa kanya, napilit kinakapa kung saan siya. Namimalag ang mga mata niya sa hindi makapaniwalang pinagsasabi ng amo niya. You gold digger, baling ng babae sa kanya, at bigla siyang sinampal na lumagapak sa kabilang pisngi niya. Stop it Sandra, galit na saad ng amo niya. Hindi siya nakahuma sa pagkabigla, kaya napahawak lamang siya sa pisngi niyang sinampal. Hey baby, are you hurt? Agad nitong tanong nang marating siya nito, at mahawakan ang kamay niyang nasa pisngi. You woman, get out now. Kung ayaw mong ipakaladkad na kita sa mga security, and I don't want you to come here again, galit na galit nitong saad. Namumula na sa galit ang mukha ng babae, habang nakatingin sa kanilang dalawa. I will come back Randall, hindi ako papayag na ipagpalit mo ako dyan sa katulong lang na yan. Hysterical na nitong saad. Pinindot na ni Randall ang button na kumukonekta sa security sa labas, naghihiyaw na ang babae sa galit, natatakot na siya baka mamaya mas lalo siyang masaktan nito. Ilang minuto lang humahanggos na mga security guard ang nagsipasukan. Senyorito, bring this woman outside and ban her, and if someone let her come inside again. You're fired. Naiintindihan niyo, sigaw ulit nito. Opo, senyorito. Hinatak na ng dalawa ang babae at kinaladkad palabas. Babae, hindi pa talaga tayo tapos, sisiguraduhin kong sakin ka pa rin Randall. Whatever happens sakin ka lang, hiyaw pa nito sa labas. Senyorito naman kasi bakit sinabi mo yun? Ayan di nakatikim ako ng sampal. Naiinis niyang saad dito. I'm sorry Lucia, hingin pa umanhin nito sa kanya na sinabayan pa ng malalim na buntong hininga. Sana di mo na lang sinabi yun, baka mamaya ano pang gagawin nun sakin. Mahina niyang saad dito. No, she will not do that, I know her. She's just angry and hysterical, that's why she do that. Don't worry, she won't hurt you again. Pampagan nitong sabi sa kanya. Is it hurt? Pag-alalang saad pa nito. Syempre naman may sampal bang hindi masakit, ayan oh. Turo pa niya sa pisngi niya, namula na. I'm sorry Lucia, I never know na sasaktan ka niya. Okay lang yun pag ginawa pa niya ulit sa susunod na magkaharap kami, ingudngud ko na talaga siya. Lakas loob niyang sabi. Come, we'll do something on your face, sabay hila sa kanya papasok sa banyo nito. Pinaupo siya nito sa upuan doon, at may kinuhang maliit na towel at binasa ito, pagkatapos dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Guide my hand on your face where it was hurt, sabi nito. Wag na po senyorito, ako na. Kinuha niya ang towel sa kamay nito, at siya na ang dumampi sa pisngi niya. Next time don't let anyone hurt you. Ikaw naman kasi pabigla-bigla nakakagulat pa, sana nag-rehearse muna tayo na para magpanggap ako na syota mo. Naiiling niyang saad dito. I'm sorry, I didn't mean it. Yun na lang ang naisip ko para tumigil na ito, but I never know na sasampalin ka niya. May pag-alalang saad nito. Nalungkot siya bigla sa sinabi nitong he didn't mean it, ibig sabihin iyang sinabi lang nito para tigilan na siya ng dating nobya. Okay lang po senyorito, lalabas na po muna ako, tawagin niyo na lang ako pag may kailangan kayo, palem niya dito. Sino nga naman siya para magustuhan nito, kaya tigilan na niya ang pagkakaroon ng umuusbong na paghanga dito, masasaktan lang siya sa bandang huli. Humugot muna siya ng malalim na buntong hininga, bago lumabas ng kwarto nito patungong hardin. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya, baka sumabog pa ito sa harap nito. At makita ng amo niyang alien na ito ang dahilan. Humanda ka lang saking binabad na pusit ka, makakatikim ka din sakin ng ambag, naunahan mo lang ako ngayon sa susunod akin naman ang huling halakhak. Evil laugh.